issue ni CL. Mga par, issue ni CL tayo ngayon. So ito, malamig yan. Yan, malamig. Sobrang lamig. Hindi ko yan pinapaandar. Paandarin pa lang. So ang issue ay bakit kung umaga pag pinaandar mo at piniga mo, umiiba yung idling speed niya, tumaas o minsan pataas pababa. Yun, malamig yan ha. Yan, normal na normal. Bakit? Kasi pinalitan ko ng ignition oil. So mga indication na iwan ko kung sa aking unit lang po, palagay ko sa ibang CL ganito rin. Pag start mo ng umaga, pag piniga mo, aabot yan ng 3,000 RPM. Tapos minsan bumababa, tapos aakyat, bababa, akyat. Akala ko mawawala lang kasi yan, kasi bago ngayon ito na yung mileage ko. Napansin ko minsan na pag tumakbo ka ng hinay-hinay lang, yung dahan-dahan, minsan parang meron siyang misfire, parang namatay tapos aandar ulit, tapos bigla na lang tumakbo ng malakas ng ganyan. Parang hindi mo makokontrol yung tama yung throttle mo. Yun ang issue na nakita ko eh. Kaya nag-re-research din ako. At saka sinicheck ko rin yung mga mga TPS sensor, baka may mapuputol ng wire. Wala eh. Wala akong nakita eh. Kaya doon ako nag-focus sa ignition coil. Ito yung ignition niya oh. Teka, kunin ko lang. Yan. Ignition ni CL. Yan ang numero niya. Itong connection dalawa. Ito yung itsura niya sa likod. Ito ganito rin kahaba. So anong pinalit ko? Yung pull out ng kaibigan ko sa R15 niya, yun ang nilagay ko sa galing Yamaha. Yung spark plug cap, okay naman, finister ko eh. Pasado naman siya. So nangyari, teka. Yan, normal yan ha. So kung ako, sana papalitan ko ng Paito eh. Kaya lang alanganin pa sa ngayon. So okay naman. Maganda naman ang function ng Yamaha. Bakalan ko abon. Pag maka-experience kayo ng tulad dito sa akin, wala nang duda, ito na ngayon ignition coil. Ika nga sabi ni Sir Mel eh, kapag ganon na parang ayaw tumuloy, na namamatay, mga ganyan, nasa apoy daw yun eh, ang problema. Kaya nag-check din ako sa mga tulad ng sabi ko kanina na mga connection, wiring galing TPS, mga ibang sensor, baka hindi na naging tama yung reading ng ECU. Kaya nagpalit din ako ng spark plug, ganon pa rin. Kaya sa bandang huli parang sabi ko hindi na yata tama to, kasi pag mag top speed minsan, pagdating niya sa mga 7,000 RPM, doon na lang parang pigil na pigil siya, parang pinipigilan. Mayroong mga parang ayaw niya nang tumuloy, parang baga parang sa dulo pigil yung apoy. Yun ang pagkaintindi ko. Tapos yung mababa naman yung takbo mo, parang bigla siya may namamatay, tapos aandar ulit. Yung tumatakbo ka parang masusubsob ka bigla eh. Yun, kaya napansin ko doon, tandaan kong sabi ni Sir Mel, shout out sa iyo dyan sir. Tapos yung pinagdudahan ko, buti na lang meron akong spare dito na na ignition coil.
Tapos sabi ko basta pang FI lang, kasi ang ignition coil ng FI ay long duration. Huwag kayong maglagay ng pang carb, pang FI talaga. So yun, doon ko siya nahuli. Sabi ko ito lang pala pinatagal ko pa. Alam nyo ba yung bigla kang namatayan na nasa corner ka, tapos yung paliko na parang masusubsob ka? Nakakainis yun. Kaya buti nga nahuli ko yung problema doon. At saka yung tagal-tagal na rin, mag-iilang buwan na ngayon, 5 months na, mag-aanim na yata. At bago ko na-discover yun. At saka yung dulo niya yung sabi ko kahit 8,000 RPM na lang. Sa ngayon 7,000 hanggang 7,000 Kaya titingnan ko sa susunod ko na video na kung makita natin na hanggang 8,000 talaga yung sigaw ng makina natin. Ngayon nagpalit ako ng ignition coil. Tingnan natin kung sadyang may tipid pa siya. Kasi consider defective yung coil na tinanggal ko Tinipid talaga ni M-Star yung parts niya. So mga par, till next time pag may bagong issue, share natin agad. So first issue is ignition. Till next time, see you.